Kim Chu, nakinabang di umano sa paghihiwalay nila ni Sian Lim. Blessing in disguise daw ito dahil mas dumami pa ang proyekto at endorsements. Sian Lim, tinuguri ang Flop King. Pelikulang Playtime, naging joke time? Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Samut-sari nga ang mga opinyon na kumakalat online patungkol sa naging hiwalayan ni Kim Chu at Sian Lim. Isa na nga dito ay ang naipublish ng Bulgar Online at nagbigay sila ng pahayag na blessing in disguise ang paghiwalay na ito para kay Kim Chu. Sinabi nila dito na kahit masakit ang paghihiwalay ng dalawa ay mayroong pa ring dapat ipagpasalamat si Kim Chu sa kanyang dating boyfriend na si Sian Lim. Ito nga ay dahil daw sa kanilang hiwalayan, nakuha ni Kim ang simpatya ng maraming tao at suporta ng maraming kaibigan sa industriya. Naging inspirasyon din di umano si Kim sa mga kababaihan na nakaka-relate sa kanyang malungkot na karanasan sa pag-ibig at pinatunayan niya ang katatagan na dapat tularan sa mga nasasaktan sa pag-ibig. Dahil sa hiwalayan nga ayon sa Bulgar Online ay naging sentro si Kim ng mga usap-usapan sa showbiz at ito nga ang ginamit ng maraming produkto upang kunin nila si Kim Chu bilang kanilang endorser. Dahil dito, nadagdagan ang kanyang kasikatan at naging kabila nga ang mga offer na proyekto sa dalaga at lubos nga itong nagpasigla pa ng kanyang karera. Isa na nga dito ang success ng partnership niya with Paolo Avellino. Ayan mga ka-trenders ha, ayaw po ni Kim na mabansagan silang love team. Pero okay po sa kanya pag tinatawag siya ni Paolo na partner. May preferred naman po palang ugnayan ang Kim natin. Kaya ayan ha, hindi sila love team, kundi partners on screen at hindi malabong maging sa totoong buhay na din. Sa kabila nga ng pagkabigo sa pag-ibig, nakabawi agad si Kim Chu sa pamamagitan ng mga successes niya sa kanyang karir. Nagtagumpay siya hindi lamang bilang isang artista, kundi bilang isang inspirasyon sa madaming kababaihan na nagdanas din ng mga pagsubok sa pag-ibig. Kung matatandaan din natin, kay Kim Chu na nanggaling sa isa sa mga IG posts niya na malaking parte nga si Paolo Avellino sa pag-alalay kay Kim dun sa mga tough moments na yon. Samantala, kung ang breakup nga ng Kim C ay naging blessing kay Kim, kabaliktaran naman ito sa nangyayari sa kanyang ex na si Sian Lim. Bali-balita ngang flop daw ang kakatapos lang nilang nagawa na pelikula kasama sina Sanya Lopez, Cloline Garcia at Faye Lorenzo. Sa kabila nga ng pagdiriwang ng holiday, tinambakan ng mga foreign films tulad ng Inside Out 2 at How to Make Millions Before Grandma Dies ang pelikulang Playtime ni Sian Lim. Walang sinasabing kakayahan ang pelikula ni Sian sa mga dayuhang pelikula tulad ng Thai movie na How to Make Millions Before Grandma Dies at Inside Out 2 na umani ng matinding suporta mula sa mga manonood. Nakakalungkot nga ang sinapit ng mga local films na nagbukas noong June 12, 2024, Wednesday na holiday pa naman. Nagpakita ng sabay-sabay na mapagpapalabas ang Playtime ng GMA Pictures at Viva Films at ang Fruitcake ng Cornerstone. Bagamat hindi eksakto na matukoy ang kinita ng mga ito sa unang araw ng palabas, malayo di umano ang agwat sa malakas na pelikulang Hollywood tulad ng Inside Out 2 na tunay na pumalo sa takilya. Ibinahagi din ni Attorney Joji Alonso ng Quantum Films sa kanyang Facebook account na malakas ang first day of showing ng Inside Out 2. Ayon sa kanya, Inside Out 2 grosses almost 90M on its first day. So people do watch films that they like regardless of ticket prices. What's next for Filipino films? Sumagot sa kanyang post si Direk Mark Reyes ng Playtime.
Anya, if only Pinoys give Pinoy films a chance and stop the toxicity of equating their personal lives of celebrities from their movie projects. Malinaw ang kanyang hinanakit sa kasalukuyang kalakaran ng industriya ng pelikula na tila ba mas binibigyang pansin daw ang mga personal na issue ng mga bida kaysa sa kalidad ng mga pelikulang Pilipino. Ang tanong ngayon, paano nga ba natin muling mapapaigting ang lokal na sinehan at maibabalik ang suporta ng mga manonood? Kayo ba mga ka-trenders, naniniwala ba kayong dahil lang sa panawagan ng mga fans ni Kim na i-boycott si Sian ang dahilan bakit hindi kumita ang pelikulang Playtime? I-comment nyo na lang ang inyong opinion sa comment section ng video na ito. Pero bago tayo magtapos, share ko lang po sa inyo ang movie review ng Goldwyn Film Critic site. Nagbigay nga ng pinakamababang rating na 1/5 ang nasabing site para sa pelikulang Playtime ni Mark Reyes. Ayon sa kanilang pagsusuri, si Sian Lim ang pinakamahinang aktor sa 4 na pangunahing karakter. Binanggit din na mahusay ang pagganap ni Sanya Lopez at Faye Lorenzo at maaaring muling isama sa mga susunod na projects ng mga producer. Kasama si Sian Lim bilang pangunahing karakter sa pelikula, pati na rin si Colleen Garcia. Ang pelikula ay pinalabas sa mahigit 200 cinema sa buong bansa na produce ng Viva Films at GMA Films. Ito nga po ang buong review ng nasabing site. 4 lang ang karakter na madalas makita sa palabas na ito, kung kaya't imposibleng hindi mo mapansin kung paano sila umarte. Kalahati sa kanila ay hindi epektibo. Si Sanya Lopez ang pinakamagaling sa lahat. Nung lumabas na siya sa eksena, nakuha niya kaagad ang hinihingi ng kanyang karakter. Sobrang nakakabilib yung eksena na sumasayaw siya. Dapat seryosuhin ang husay niya sa pag-arte. Ang kanyang talento ay dapat alagaan at hindi dapat pinaglalaruan. Nakakaaliw ang presensya ni Faye Lorenzo. Nabigyan niya ng saya ang ilang eksena. Kinukulang si Colleen Garcia at halatang umaarte lang siya. Si Sian Lim ang pangunahing kontrabida rito pero siyang pinakamahina sa lahat. It's not the first time that he gets to play a dark character. He has done it before in Untrue and he was good at that movie. However, for his latest movie Playtime, he lacks authenticity and authority. His character likes to hurt women and play with them. His acting is annoying which makes you want to hate his character even more. The hate and annoyance is coming from his ineffective portrayal. The story is not believable. The supporting scenes are unintentionally funny and absurd. The characters are not introduced well, so you're not affected with whatever is happening to them. The lines are cheesy. The direction is giving comedy more than thriller. The movie began and ended with a voice-over message, trying to summarize its story and lesson. The closing song, Sino Ang Baliw, sung by Hannah Persilas, was captivating, making you feel that what you've watched is a good movie. The voices you hear are sometimes not matching the actor's energy you see on the screen. The color grading and cinematography is unsatisfactory. The overlook of this film felt like a TV special more than a movie. Hindi mo kayang seryosohin ang palabas na ito. Kalahati ng mga artista ay kinukulang sa aktingan. Hindi makatotohanan ng istorya at ang mga ginagawa nila. Hindi siya nakakatakot, nakakatawa na siya. Imbes na playtime, naging joke time na lang siya. Oh, ngayon, kayo na po ang humusga mga ka-trenders ha? And that's it mga ka-trenders, dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. See you on my next one. Paalam!